Direct. Ang annual growth, imagine mo, ang growth annually ng ating ng milk tea business, 5.99%. Napakalaki po yan compared to any industry. So napakaputok na putok kayo. Paki-next po, direct. Ayan. So basically, our product's edge, anong edge ng product natin sa Pilipinas, ng 39ers and Alpha-East, distinct and flavorful. Talagang may kakaibang lasa, napakasarap ito. Dapat matikman ninyo. Ang malupit, bumenta ng malaki doon, pag uwi mo doon, yung uwi mo doon for good na. Kasi bumenta ng malaki yung milk tea shop mo. Doon mo palang matitikman yung produkto mo. So distinct flavor, variety of flavors, extensive, napakadami po. Kaya 39ers, hindi lang dahil sobrang mura at sobrang sarap, affordable, plus ang dami pang option ng flavors. Kaya yung mga customer, bibili ng bibili. Bakit? Pag bili ngayon, isang flavor pa lang, di ba? Next, bukas, may hindi siya out of 39. 39 flavors. Are you following? Yes! Ganong karami. So yung ngayon, pwedeng may ibang flavor siya ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, kahit isang buong linggo, isang buong buwan. Are you following? Yes! Hindi niya maubos. Siyempre, bago pa siya makarating sa 39 flavor, meron na siyang favorite doon. Hello? Pabalik-balikan niya, kaya hindi ka talaga mauubusan ng customer. Actually, merong mga client ng 39ers ngayon, nagpapabalik-balik, meron ng particular flavor na binabalikan, pero hindi pa rin natitikman lahat. Are you following? Yes. So siguradong may repeat purchase. Are you following? Ano ba? Quality and desirability, excellent value proposition. Bakit? Mas broader ang market reach. Kasi may mga milk tea na nasa 100 plus pesos, 200 plus pesos. Ito, at 39 pesos, meron ka ng milk tea. Na napakasarap. Alright? So meron din mga version na nasa 40 pesos, 49, 59, pero at 39 meron na, tapos may mga snacks na rin. Are you following? May french fries, may pizza, may mga snacks na rin. So kompleto, may drinks ka na, may snacks ka pa, may iba't ibang variety ng beverages maliban sa milk tea. Pwede, pwede? Pwede! So talagang siguradong negosyo. Tama po ba? So meron talaga, magbibenta talaga broader market kasi mula masa, volume, hanggang sa may mga income, pwedeng bumili sa'yo. Okay ba yun? Ayan. Mass market appeal, pang masa talaga. Kaya volume talaga kikita. In fact, let me tell you, there are some branches of 39ers as we speak. Ngayon pa lang, kumikita na po ng almost 5,000 to 10,000 pesos sa milk tea pa lang per day. We have some branches in Cavite that are actually repurchasing 700 cups of milk tea every day. So imagine mo 700 times 39, ikaw naman compute. Per day. Are you following? Okay, habang ikaw nasa Hong Kong, andun yung franchise mo ng milk tea. Kaya pag inutusan ka, nasa isip mo, ngayon lang yan. Alright, next. Okay, ayan, there are two ways. Are you ready? Yes! There are two ways for you to start your Alpha-East 39ers business. Okay? Dalawang paraan. Okay? Dalawang paraan. Mamimili na tayo. So, ito, as in global distributors, pwede mismo ikaw ang maging franchise owner ng Alpha-East or pwede kang mag-share ng franchise business sa mga nandito. Pwede ba yun? So, may income ka pag ikaw yung franchisee, may negosyo ka doon. Pag share mo rin ito sa iba, mga kaibigan, may income ka rin. Okay ba yun? So, hindi ka lang franchisee, pwede ka rin may share. Talagang bukas ang opportunity sa lahat. Pwede o pwede? Pwede! Sabi ko sa inyo, ang management po hindi matutulog hanggang hindi kami sigurado marami sa inyo maging milyonaryo sa kwartong to. Tatrabahuhin mo na lang. Ha? So, tingnan natin. Next. Ayan. First way, ang tawag express station. Pakisabi nga, express station. Express station. Ano daw yan? Your quick milk tea stop. So, eto, may pictures tayo nito. Direct. Ayan, pakita natin yung pictures and inclusion. Ayan. So, basically, ang itsura niyan, maganda ang ating kompleto na lahat. Diyan, yung express station is 99,900 pesos only. Kung naka-attend kayo kahapon, sino yung mga umatid kahapon? Taas ang kamay. Naalala niyo ba yung advice ni Mr. Joseph Lim? Naalala niyo yung sinabi ni Joseph Lim about sa bangko? Di ba? Yung bangko ba, ginagawa nila yung ina-advise nila sa atin? O ngayon, alam niyo na. Hindi. Kasi ang bangko may tinatawag na mga fund managers. Na yung bangko, pag nag-deposit ka at nag-save ka ng pera sa bangko, yung bangko mismo, hindi naman niya sinisave yung pera nila.
nire-reinvest nila yung pera gamit yung mga fund manager. Bumibili ng real estate, bumibili ng lupa, nag-i-invest sa mga negosyo para kumita yung pera. And then yung pag kumita yung pera ng bangko, na pera naman talaga natin, hello? Yung katitig na percentage nun, yun lang ang ibibigay sa'yo. Doon sila kumikita. Yung fund manager, yung bangko, doon kumikita ng malaki. Kasi kaya mo pinasok ang pera mo sa bangko because you are asking the bank to manage your money. So they will do their best to manage the money para pakitain yan. Ang point lang dito, kung may savings ka lang rin naman, bakit mo pa ilalagay sa bangko kung pwede namang kumita ng 700 cups per day, 10,000 to 20,000 pesos per day sa isang 99,900 express station milk tea shop? Pwede o pwede? Pwede. Pwede. Siguradong may plano, direksyon, klaro ang plano ng for good sa Pilipinas. Tama? Now look at this. So ito yung tsura niyan. Ayan. So, ang express station, meron siyang cart lang. So 99,900 na mabilisan. Walang dine-in. So meron ka lang isang staff doon, isang empleyado na pwedeng gumawa nun and everything. So gagawin lang pag may order, tuloy-tuloy ang income. So maraming ganitong stations ngayon ng 39ers in the Philippines na pinipilahan ng mga estudyante. Volume, pinipilahan ng estudyante, pinipilahan ng mga trabahador. Talagang walang minuto, walang oras na walang umu-order. Ha? So mga kaibigan, yan yung ating express station. Pwede. Sino yung mga may nakikita kayo nang i-imagine yung sarili niyang habang nasa Hong Kong, may sariling express station sa Pilipinas. Nasa kamay. Dito. Ayan, pwede. Next, G. Ayan. Anong inclusion? Doon sa 99,900, ang inclusion, automatic, Bibo endorser na yung bumili. Ano ibig sabihin? Meron ka ng endorser account. Di ba lahat yung mga store ngayon may mga QR na sa store nila? Pwedeng tumanggap ng online payment. Yung ba GCash? Ikaw ngayon, Bibo ang endorser program mo. So yung Bibo mo, pwedeng tumanggap ng GCash, pwedeng tumanggap ng Maya, pwedeng tumanggap ng kahit anong online payment yan. Pwede. So libre na po yan. May kitaan pa po doon sa pagiging endorser. Pero yan yung pag-uusapan ngayon yan. Are you following? May income pa po dyan. Potential income of becoming an endorser, 3.2 million pesos per year income. Potential lang sa transactions lang ng ibang tao. Pwede. And yung 3.2 million potential income per year, libre na po yan doon sa 99,900 na express station. Ha? Wow! Ano ba? Meron ka pang business owner's insurance. So yung bibili ng 99,900, insured na rin. Magkano insurance niya? 1 million pesos. Insurance. Oh, Pwede. Okay, at the same time, may worth of franchise kit and product. Siyempre, pag nagtayo ka ng 99,000, may initial product na yun. May initial product, yung mga equipment, yung mga kailangan mo, yung mga stalls and everything. Kompleto lang, i-deliver na lang, hahanap ka na lang ng pwesto. Are you following? Yes! Okay, kung saan mo man gusto ilagay. Okay ba yun? Basta syempre, ilalagay mo doon sa lugar na may market. Huwag ka maglala kasi pag pirma ng kontrata ng Alpha East, may opening team po kami na mga expert in the franchise industry na matagal na sa food and beverages. Like may co-VP, ang pangalan ni Sir Adrian Del Rosario. Tutulungan kayo i-assess yung lugar. Kung yung lugar ba na proposal mo, may market, may niche, aaralin natin kasi hindi lang kami basta magbibigay ng franchise sa'yo. Sisiguraduhin namin na pag nagtayo tayo ng franchise, hindi lang pang 1 day, 1 week, 3 weeks, sarado na. Ang gusto natin, pag tinayo natin yan, habang nandito ka sa Hong Kong, sigurado nag-iipon ng savings sa'yo at i-liquidity sa'yo yan kasi may income tuloy. Pwede. Etong matindi dyan. Kung ikaw, wala pa akong 99,900 pero may kakilala ka dito sa Hong Kong na mayroon ng 99,900 para matulungan kang makabili ng sarili mong franchise, pwede kang mag-refer mo. Hello? Wow! Ano bang pangalan? Si Riza. Sabi natin si Riza, meron ng 99,900 savings. Ready na! Magkaroon ng milk tea shop, franchise, tatakbo na, tutulungan natin i-open. Tapos si Ma'am, ihiramin ko lang po yung pangalan. Okay. Ibabalik ko po. Palakpakan natin si Ma'am Lydia at si Ma'am Riza. Example lang. Ha?
Nag-example, nagkataon si Ma'am Lydia, nagsisimula, ano kaya kung magkakaroon ng 99,900? Ni-refer niya si Ma'am Riza kasi may existing savings. Automatic, pag-refer ni Ma'am Lydia kay Riza, bumili ng franchise, lumaki ng buksan yung franchise niya sa Pilipinas, habang nasa Hong Kong silang dalawa, si Ma'am Lydia, merong direct referral bonus na 15,000 pesos. Pwede. Pwede! Natulungan mo na si Riza. Nashiran mo na ng negosyo para makapag-for good sa Pilipinas, may 15,000 pesos ka pa. Ha? Pwede o pwede? Pwede. Etong matindi. Ha? May masatindi pa dyan. Tanong, pag nakatayo na yung store ni Riza, kikita o kikita? Mahina yung kita niyo. Ulitin ko, kikita o kikita? Kikita! Habang kumikita si Riza, masaya ba si Riza? Yung initial purchase niya na 60,000, mauubos? Mauubos. 700 cups per day nga ang existing natin. Are you following? Yes. Pag ito naubos, tanong, re-order ba ulit yung store ni Riza? Yes. O-order ba ulit ng creamer? Yes. O-order ba ulit ng milk tea? Yes. O-order ba ulit ng boba? Yes. O-order ba ulit ng mga sugar? Yes. O-order ba ulit ng mga cups? Yes. Lahat ng inventory na sinabi ko na o-orderin ng store ni Riza, may points. Yung points na yun, converted as commission para kay Lydia. Naintindihan po ba? Yes! Ibig sabihin, habang nakatayo yung branch ni Riza sa Pilipinas at kumikita si Riza sa franchise owner ng express station ng 39ers and Maltese, si Lydia na nag-refer at nagkwento lang, habang umorder ng umorder, kumikita siya, kumikita rin si Lydia. Pwede o pwede? Pwede! Ang tawag doon, ayan, ang tawag natin doon, unlimited overriding commissions for every reorder of inventory stocks. So every time nagre-reorder ng inventory stocks, si Madam Riza, kumikita rin si Lydia. Kumikita si Riza, kumikita si Lydia. Masaya sila parehas? Yes! Panalo parehas? Ang tanong ko, sino sa kwartong to yung ready nang i-share ang express station sa mga kakilala kaibigan sa atin? Sa mga? Alright. Excited or excited? Excited! Meron pang mas exciting. Ha? Sabi ko kanina, ilang ways? 2 ways! One way pa lang yon. Ang second way natin, pakita natin, ayan, ang tawag Premium Lounge. Ha? Kung kanina express station, your milk tea stop, ito naman, Premium Lounge, your ultimate milk tea experience. Di ba, syempre, iba kasi yung iba yung bumili ka ng milk tea tapos umalis ka na. Parang pick up lang, di ba? Iba rin yung papasok ka ng store. Listen ha. Iba rin yung papasok ka ng store, tapos bibili ka ng milk tea with your friends, i-enjoy nyo, may mga snacks, magkukwentuhan kayo, tapos yung lugar, Instagrammable, pwedeng mag-selfie. In fact, meron tayong marami tayong premium lounge in the Philippines right now existingly. Siyempre, mas malaki ang income. Are you following? Yes. Mas malaki ang store, mas malaki ang income, times 2 to times 3 of an ordinary express station branch. Mas malaki kasi ang service and market reach nila. Ito maganda mga kaibigan. Meron tayong existing na premium lounge in Cavite. Right now, it has its own live band pa every Wednesday and Saturday. Sabihin, habang nag-milk tea ka, habang nag-enjoy ka, may live band. Pwede? Okay, so yan. So magkano yung ating premium lounge? Direct, pakita natin sa kanila. So the premium lounge is 699,900 only. So, it's a full-blown store. May full kitchen, equipments and everything. So ikaw lang maghahanap ng pwesto, pero lahat ng kailangan ng pwesto at lugar na yon, ipoprovide na after that. Okay ba yun? Wow! So syempre may kontrata tayo, may pirmahan and everything. So at 6,990, meron kang sarili mong store. Anong inclusions? Direct, pakita natin inclusion ng milk tea experience. Automatic endorser program din sila. Hindi na po 1 million, pero ang business owner ng ating premium lounge, pero magkano? 3 million business owner insurance coverage. What else? May worth of franchise kit and products up to 370,500 initial purchase. Papaikutin natin yan. Alright? Mabilis po mag-ROI yan. At the same time, etong malupit. Kung si Ma'am Riza yung bumili ng premium lounge sa Pilipinas, si Lydia, magkano direct referral?
100,000 pesos. Sino po dito gusto ng 100,000 direct referral? Nasa kamay! Ayan. At the same time, ganun din, syempre mas malaki yung branch ni Ma'am Riza dahil naka-premium loan siya, mas mabilis ang order. Pag mas mabilis ang order, mas maraming customer, mas maraming sinaserve, may food, may snack, may beverage. Tanong, mas mabilis pa maubos yung stock? Mas mabilis maubos ang inventory? Mas mabilis pa mag-reorder? So kung mas mabilis mag-reorder, mas mabilis ang kita ni Riza, mas mabilis din ang commission, unlimited commission overrides ni Ma'am Lydia. Pwede? Pwede. Palakpakan natin yan mga kaibigan, alright? So, I think, ito na yun, no? Tama na. So, ito po mga kaibigan, again, ang opportunity ng Alpha East Franchise Corporation. Excited ba kayo? Excited o excited na excited? Now, ladies and gentlemen, now that you've seen some opportunities like what I said, as part of the management, ang trabaho po namin, hindi tumigil gumawa ng mga solutions, opportunities, para po siguradong marami po ang magbago ang buhay. Like what Joseph Lim said a while ago, kung panahon po nila noon, maraming kumita, naging milyonaryo na pa-uwi for good with AIM Global, EC, and OVI. How much more right now na ang AIM Global, hindi nilang AIM Global. AIM Global is Alliance and Motion Global Group of Companies. Wow. Hindi ka mauubusan ng opportunity para baguhin ang buhay mo at ng buong pamilya mo. The only thing na kailangan nating basagin at ayusin dito, again, opportunity is ready. The company is ready. Sulat niya lang sabi ko kanina, ang kailangan lang nating baguhin at ayusin is yung pananaw natin sa sarili natin. Belief. Like I said, naniniwala po kami sa inyo, we are with you. Mahirap to believe kung ikaw mismo araw-araw sumusunod sa utos ng iba. Tama. Paano mo itatatak sa isip mo na CEO ka? Paano mo itatatak sa isip mo na ikaw negosyante, entrepreneur, ikaw ang boss? Kung everyday na lang sa Hong Kong, ikaw yung sumusunod. So ladies and gentlemen, this time, ang gagawin natin, we want to remove that mindset. We want to exchange. Hindi na tatanggal. Hindi na mubura ang mindset. Hindi na mubura ang psychology. Pero napapalitan. Hello? Hindi nakakalimutan ang programming ng utak, pero napapalitan. And that is why I'll just give you a few minutes, no? Bago ko po tawagin yung one of our main man today. Okay ba kayo? As part of our management, we want to show you some few tips mga kaibigan, para po ma-program tayo. Okay ba yun? Coming from what Marco shared, Joseph Lim shared, ito kailangan seryosohin. May papasulat, may mga papel ba kayo dyan? Kung wala, papel, ballpen, or, cellphone, magte-take notes tayo. Kasi may papagawa lang ako mabilis sa inyo to help you remove or replace that programming. Para po tuloy-tuloy, pag alis namin yun, sigurado ang nasa utak mo, negosyante ako. Pakitignan mo yung nasa kanan mo, sabi mo, business partner mo ako. Yan, ha? Yung iba, ayaw talagang maniwala sa mga katabi nila. Tinatawa ng friend. So, pakita natin direct. Sige. Ayan. Ano yung mga kailangan natin gawin? First thing that you need to do, alright? Kailangan po, number one, para ma-remove yung mindset na yan or ma-replace yung mindset, the first thing you need to have is energy. Pakisabi nga, energy. Energy. That's number one. Sulat mo yan. Bakit? Kasi lahat po tayo enerhiya. Tinan mo yung katabi mo. Tinan mo. Mukha bang may enerhiya? Ano tingin mong enerhiya meron yan? Negative ba? Positive? Positive. Now, we are all made up of energy. It's up to us where to direct it. Saan mo dadalhin yung enerhiya mo? Kaya nga kahapon, ang ganda ng sinabi ni Rich Belga, pag day off mo, make sure na yung day off, yung araw ng pasyal or gimmick day, maging business day. Are you following? Yes. Kasi regardless kung saan mo dadalhin yung energy mo, ang tanong saan ba? Power of productive ka o sa walang mangyayari. Alright? By the way, mga kaibigan, we have in our presence already right now our Director for International Affairs, Dr. Connie Cabantog. Palakpakan po natin. At dito na rin po our Vice President for Business Development, Engineer Jurgen Gonzalez. Ayan, So, mga kaibigan, Doc, marami na daw po ang mag-express station ng Alpha East at Premium Lounge sa Hong Kong. Taas ang kamay! Ayan. O, sige, pakita natin. Next, direct. Ayan. So, may tatlo lang akong mapagawa sa inyo. Labas mo na. May tatlo lang akong mapagawa sa inyo. Every morning, pagising mo, ano bang ginagawa mo? Gratitude. Anong ginagawa mo every morning pagising mo sa Hong Kong?
Okay, pray. Kung nagkakasal ka, that's wonderful. Amen. Congratulations. Pero kung ikaw yung tipo, ng pag-gising mo pa lang sa umaga, nasa isip mo na, hay nako, eto na naman, marami na naman butos. O kaya kung ikaw yung tipo, ng pag-gising mo pa lang, ang hawak mo na kagad, cellphone. Hello? Tapos andyan na kagad, stress ka na kagad kasi dahil mo na nakikita kung ano-ano. Mga kaibigan, spend an ample amount of time. Ang gusto natin baguhin yung psychology mo everyday. Because if you ruin your day, kung gumigising sa'yo, alarm clock. Kung gumigising sa'yo, stress. Kung gumigising sa'yo, bakit pa? Kaya nga alarm eh. Ano ba yung alarm? Pag may emergency. Kung gumigising sa'yo, utos, sigaw, alarm, huwag mong hayaan. Make sure na paggising mo, you are the one controlling your consciousness and your body and your psychology and your mind. Because if not, if you will not control it, situation and life will control you. Might as well you control your life and your situation. Okay ba yun? So the first thing you need to do, pakisabi po, gratitude. Gratitude. Pasasalamat. Alam niyo mga kaibigan, hindi po kayo kikita ng milyon-milyon at papahawakin ng blessings na malaki kung sa mga maliliit na bagay hindi niyo ma-appreciate at mapasalamatan. Yung simpleng pagising sa umaga na nandito ka sa Hong Kong, marami po sa Pilipinas. Hanggang ngayon, ang nangangarap na makarating ng Hong Kong makapagtrabaho. So, kahit maliit na bagay, pasalamatan natin. Are you following? Yes. Yung simpleng nakahinga ka, nabuhay ka, nagising ka, pasalamatan natin. Are you following? Yes. Yung nandito tayo nagsama-sama na may opportunity palang pwedeng mabago ang buhay mo at ang mahal mo sa buhay, pasalamatan natin. Gratitude is one of the best state in mind that you can have. Pag ikaw nagpapasalamat, natatanggalan ng stress at problema. Kaya, mga kaibigan, let's practice that. Na pag-gising mo sa umaga, huwag puro reklamo, huwag puro kadramahan. Pasasalamat. Are you following? Yes. Para pag ikaw pasalamat, tuloy-tuloy gaganda. Ano pa? Pangalawa, kailangan meron ka mga declarations. Pakisabi nga, declarations. Declarations. You need to make sure na ma-declare mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya importante may vision board nakasulat eh. Ba't kailangan nakasulat? Para pag-isip mo sa umaga, babasahin mo siya. Kaya pag walang nakasulat, walang declaration, kasi that's the first manifestation. Imagine mo nung muna nasa isip mo lang. Pero this time, sinusulat mo na, that's the first manifestation from your mind to the physical world. Are you following? Yes. First manifestation from your imagination papunta sa physical world. Sinulat mo na eh. So tangible na siya, nakasulat na. And then every day, babasahin ang babasahin. Pinagit ni Marco kanina, ang isang bagay, magiging buhay mo kapag paulit-ulit mong ginagawa. Kaya marami sa atin hindi nagbabago ang buhay kasi nga everyday, wala namang ganitong opportunity na narinig yung mga bagay na ganito. Everyday, gigising sa umaga, susunod ng utos, magtatrabaho. So pag gano'n ang gano'n yung everyday mo, gano'n ang gano'n ang buhay mo, di mo napapansin ilang taon na gano'n pa rin ang ginagawa mo. Kailangan may baguhin tayo doon. Are you following? Yes. Starting today, you need to make sure you are the one controlling what's gonna happen in your future. So make your declarations. Everyday uulitin natin. Okay ba yun? Yes. And pangatlo, kailangan a-affirm mo yung sarili mo. Pakisabi nga, affirmations. Affirmation. After mong magpasalamat, after mong i-declare yung mga gagawin mo sa buong araw, buong linggo, buong taon, paulit-ulit mo sasabihin sa salamin, ha? I-affirm mo yung sarili mo. Na lahat ng mga gusto mo mangyari, kaya ko to. Pakitingnan yung katabi mo. Pakisabi, kaya mo yan. Kaya o kaya-kaya? Every day, affirm it to yourself. No? Kaya ko to. I can do it. Let's do it. I am worthy. I am loved. Are you following? Yes. I am good. I am wonderful. I am beautiful. I am sexy. Pinanggit ni Doktora Connie kahapon yung kalakatin kayo kahapon. Tama ba? Pinanggit ni Rich Belga yun. Maraming tao mga kaibigan kaya hindi naniniwala sa inyo kasi ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo. Ang unang-unang taong paniniwalain mo, hindi yung mga kamag-anak mo, hindi yung mga ibang tao. Ang unang-unang taong paniniwalain mo, walang iba kundi sarili mo. Because like I said, enerhiya tayong lahat. Energy can never lie. Hindi pwede magsinungaling ang enerhiya. Are you following? Mata mo pa lang, bibig mo pa lang, alam na ng kausap mo kung alam mo ba yung sinasabi mo. Tama o tama? Mata mo pa lang, tono mo pa lang, reactions mo pa lang, body language mo lang, may kausap ka about Alpha East, may kausap ka about EC, may kausap ka about OVI. Paano maniniwala yun? Ikaw mismo may duda ka. Hello?
Nagbebenta ka ng eye glow. Bakit ayaw bumili ng eye glow? Unang-una sa lahat, ikaw mismo di ka gumagamit ng eye glow. Gumamit na. Hello? Makita sa Paano ka mukha. makakabenta? Are you getting my point? Yes. Paano maniniwala sa iyo yung tao? Ikaw mismo di ka naniniwala. Benta ka ng benta ng eye glow kung ano-ano pinapahid mo sa mukha mo. Kung mag-share ka ng eye glow dapat ang ginagamit mo. Are you following? Yes. So para maniwala sa ikaw mismo, dapat mo nang maniwala. So, these are the 3 things that we want to show you, that we want you to do every single day. Kaya. Mga kaibigan, as I end, ladies and gentlemen, and before I introduce mga kaibigan yung next speaker, do you want more? Yes! Do you want more? Yes. Marami ba natutunan? Yes. Marami ba natutunan? Yes! Mga kaibigan, what we want to instill to each and everyone, this is just the beginning. This is not the first and last, but first of many ng ikot natin. Kaya once again, palakpakan natin yung management natin. Palakpakan yung Core of Wally for really believing in each and every one of you. Naniniwala po kami na this is just the beginning of Hong Kong again. Tapos na yung first wave ng mga kumitang umuwi for good. This time, we're ready to create the second wave of Hong Kong leaders na makapauwi natin for good kasama yung mga mahal na sa buhay. So, ang sa akin lang, para po, pag napanghihinahan tayo ng loob, pag nalilimutan po ninyo yung mga pinag-usapan today, meron tayong paalala sa lahat para maalala nyo lagi. Ang tawag ko dito, power of anchor. Pakisabi nga, anchor. Anchor. Sa Tagalog, angkla. Alam niyo po yung angkla? Saan ginagamit ang angkla? Sa barko. Ang angkla sa barko, pag ginamit niyo po yan, bakit mo naglalagay ng angkla ang barko? Para pag malakas ang alon, malakas ang wave, di ba? Hindi madadala. Hindi tataob. Marami sa atin, ilang beses natin simulan ng Hong Kong event. Nandito sila Doc Connie last November. Last year, April or March, nandito rin po kami kasama pa yung mga trip qualifiers. Pero bakit marami yung mga umattend last year na wala dito ngayon? Tanong sa akin bakit? Tanong sa akin na bakit? Hindi sila negative. Positive sila noon last year eh. Pero ba't wala sila ngayon dito? Bakit wala? Yung iba for good, yes, very good. Pero marami sa kanila, mabilis na distract. Marami sa kanila, mabilis na distract, mabilis sumuko, mabilis na quit, mabilis inalon ng mga pagkakataon at pagsubok sa buhay. Pag nahirapan, napagod, nawalan ng pag-asa, nawalan ng tiwala ulit sa sarili, hindi ko naman kaya yun, CEO, entrepreneur, paano mo gagawin yun? Pag dumating yung mga pagsubok na gano'n, kailangan babalik ka dun sa angkla. Pakisabi nga angkla. Angkla. Ang hirap gawin ng negosyo ito, yung mga pinagsasabi kanina lahat, kung wala kang angkla. You need to have an anchor. So that whatever waves will happen, may anchor ka. You know what? Mga kaibigan, one best anchor that you can have, let me share your best anchor from this wonderful question. May tanong lang po ako sa inyo. May isang, I have a fictional story sa inyo para po maintindihan natin yung anchor na sinasabi natin. Okay lang ba? Yes. Okay lang? Now let me tell you this. Mga kaibigan, imagine a big mansion. Pakisabi nga, imagine. Imagine. Alam mo, gano'ng ka-powerful ang utak mo, parang imagine kayo. Pag tinutok mo yung isip mo dyan, it can really happen, physically. Imagine a big mansion, napakalaking bahay, and you're outside of that house. Nasa gate ka po. No, nasa gate ka. Ang trabaho mo, pumasok sa loob, dadaan sa malaking garden, no? May swimming pool, tapos may malaking mansion. Pagpasok mo sa loob, kailangan makapasok ka kasi pagpasok mo, meron dong 500 Hong Kong dollar na kukunin mo. Kailangan mo lang pumasok sa gate, tumawid sa garden, tumawid sa swimming pool, tapos pumasok sa pinto, tapos kukunin mo yung 500 Hong Kong dollar. Meron ka ng 500 Hong Kong dollar. Alright? Yun nga lang, pasok mo sa gate, merong Garden of Hungry Lions. Mga gutom na gutom! Mga tipong 3 weeks nang di pa kumakain. Tapos yung swimming pool na tatawirin mo, may mga libo-libo, thousands of hungry crocodiles and alligators. Tapos meron pang mga forest na mga snakes and everywhere. For the 500 Hong Kong dollar, tatawirin mo ba? Tatawirin mo o hindi? Hindi ba? Tatawirin mo o hindi? Of course na. Kasi kung tatawirin mo yun para dun sa 500 Hong Kong dollar, ang tawag sa'yo, buang. Tama ba? Now this time, the same situation, the same story, the same setup. Mansion, Garden of Lions, hungry
pool of crocodiles. Let me ask you, what if ang babaguhin lang natin yung nasa loob ng mansion? Ang nasa loob ng mansion, hindi $500 Hong Kong. Ang nasa loob ng mansion, yung asawa mo, yung anak mo, yung daughter mo, yung family mo, yung mahal mo sa buhay, yung kapatid mo, yung parents mo. The same setup, the same mansion, the same garden of lions, the same pool of crocodiles, but what's inside is you need to save your children. You want to be with them. Ang tanong, tatawirin o tatawirin? Tatawirin o tatawirin? Mga kaibigan, if I will be the one ask that question, kung nasa loob po yung misis ko at dalawang anak ko, I will do whatever it takes. Yun yung angka. Kahit kailangan mong gamitin yung kamay ko para humukay ng tunnel, para lang makapunta sa ilalim safely at may tawid sila safely, I will do whatever it takes. Kahit na nagdududa na ako, kahit natatakot ako, kahit ang daming distraction, kahit ang daming pagsubok, I will do whatever it takes. Mga kaibigan, whenever you feel doubtful, whenever you feel fearful, yun ang babalikan natin. Bakit ka nga ba nandito? And this time, we have opportunities in AIM Global for you to be with your family members in the Philippines. Ladies and gentlemen, we're very excited for your future. At para magtuloy-tuloy ang excitement, magtuloy-tuloy ang good news. Are you ready? Tayo po tayong lahat. Tayo tayong lahat, mga kaibigan. The reason most of us are here right now, eto po, mga kaibigan, before when we were beginning, lahat ng trainings niya, pinapanood lang namin sa YouTube. But now, He is in our midst at lagi natin kasama sa Hong Kong kasi naniniwala po sa bawat isa sa inyo. Dati ang tawag namin sa kanya, Encyclopedia of MLM. Pero ngayon, hindi na